Dito pala ibinababa ang mga pasahero ng bus sa private property. Medyo may kalayuan nga ito sa papunta ng terminal. Puntahan natin tong sa kabilang entrance at doon talaga nalabas ang mga pasahero. Diyan, dito. Kung ikaw ay may kapansanan, magta-tricycle ka po talaga. Lalong-lalo na po kapag naulan. At itong mga tricycle nito, dyan sila nag-aabang para sa mga pasahero may dala para sumakay. Iyan po sila. Tingnan nyo. Yan po sila. At ang mga pasahero ay dito nadaan papunta po doon sa terminal. At iyan na ang kanilang mga dadaanan. Na kung saan ito po ang sitwasyon hanggang ngayon, September 20, dito sa Batangas City. Pag naulan po iyan ay baha at hindi ka makadaan ng maayos dito sa lugar na ito at makipagpatintero ka gawa sa mga bako-bako na daan. Mga kaboks, ang Philippine Ports Authority po ay isang government-owned and controlled corporations na naka-attach sa Department of Transportation and Communications. So sa makatuwid, ito po ay sakop ng gobyerno na kung saan ay hindi ang personal interest ng namamahala dito sa Port of Batangas. Dapat po pinapaboran ang mamamayan sa mga ganitong sitwasyon kagaya ng PWD, buntis, senior, na kung saan ay dapat yan ay i-allowed nila na ibaba sa loob ng port. Akala mo itong pamunuan ng PPA ay siya na yung pinakahari. Appointed ka lang po dyan ng gobyerno na kung saan ang gawain mo dyan ay most preferably sa mamamayang Pilipino. Oo, nandoon na tayo sa seguridad ng ating mga cargos at mga ship at kasama na rin po dyan ang number 1, mga pasahero or mga taong nagamit ng terminal ng Batangas Port. Maganda sana kung kahit papano ay dito ibinababa yung mga pasahero sa Yellow Gate. At least mga 150 meters na lang sana ang lalakarin nila papuntang terminal port. Hindi kagaya nito na halos 300 meters ang lalakarin ng buntis, PWD at saka senior. Kung may extra budget ka, mag-tricycle ka. Kung wala, magdusa ka po dito sa pinapakita kong video sa inyo. Ngayong araw na ito, sinubukan ko uli kung baka allowed nang pumasok ang ating mga PWD, buntis at senior. I-try ko po. Ganito pa rin ang result. Panoorin nyo at pakinggan nyo mga kaboks. Senior card, kailangan pa nila. Pwede na, senior, bro? If the drop ko lang? Ang sabi ng guard ay hindi daw pwede. Gawa po yan sa instruction sa taas. Sila ay nasunod lang kung anong instruction ng kanilang pinuno o kaharian. Kita nyo mga kaboks, buntis ka man, PWD ka man, or senior na nakasakay ng private vehicle or nasa bus, ay doon ka bumaba sa Yellow Gate. Or kung nagbus ka, doon ka sa private lot na kung saan ay maglalakad ka. Kaya wala po. Hindi kayo pwedeng pumasok dito sa Batangas Port. Kaya yan yung sinasabi kong magdusa ang lahat ng mga pasahero dito sa Batangas Port. Parang walang ginagawa ang pamunuan ng PPA dito. Walang assessment para sa kabutihan ng mga pasahero o ng mga mamamayang Pilipino. Yan na po yan ngayon. Latest po ito mga kaboks, September 20, 2024. Inahamon ko ang slogan ni Governor Mandanas ng Batangas City. Sige nga po, yung slogan niyo po, ito po. Mahalaga para sa akin ang kapakanan at kinabukasan ng lahat ng Pilipino, lalo na ang mga Batanggenyo, kaya patuloy akong naglilingkod at naghahatid ng tulong sa inyo. Isama na din kita, Ma'am, Secretary of Tourism. Ito po yung slogan nyo. Indeed, the Filipino identity and strength of spirit is unlike any other in the world. With the President's vision,
We hope to be able to not only reclaim our standing in the global stage, but to exceed it, as that is the birthright of every Filipino. By Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Ay ano naman kaya itong sa PPA Port Manager? Mabasa nga din. This new and expanded passenger terminal is just one of the many projects of PPA. These projects translate to quality service that every Filipino deserves and should truly benefit from. Welcome to the biggest, busiest, and the most modern inter-island passengers terminal in the Philippines. General Manager Philippine Ports Authority, J. Santiago. Puro lang naman tayo pasalita-salita dito or vision. Pero kung ito ay pinaninindigan ninyo bilang isang kagawaran ng departamento ng gobyerno, ay wala po sana tayong problema. Sa totoo lang, pag ito pinasimento nyo lang itong lugar na to, na ang halaga ay wala pa yatang 2 million yan or 3 million, hindi tapos sana. Hindi ko alam kung bakit hindi nyo pa ginagawa ng action ito. Pinapahirapan nyo ang mga pasahero, malapit na magundas, at gano'n na din ang Pasko. Naku po, dadagsain ng napakaraming tao, milyon-milyong tao ang gagamit nitong Batangas Port. Please lang. At padaanin nyo na rin ang mga bus dito. Ano lang ba naman yung mag-drop dyan sa Yellow Gate? Ang lawak-lawak nito sa loob, oh. Ako'y iinom pa ng losartan, mga kaboks. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching and God bless us all, mga kaboks.